Sa harap ng pagpapabuti sa transportasyon sa bansa, pinagtibay na ang pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor para sa modernisasyon at pagsasaayos ng NAIA. Ang paglagda sa kasunduan, sinaksihan pa mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Sujin Kim sa sentro ng balita. Inaasahang dodoble pa ang passenger capacity ng Ninoy Aquino International Airport. Ito ay sa oras na matapos na ang modernisasyon at rehabilitasyon sa NAIA. Ngayong araw ay nilagdaan na ng Department of Transportation at Manila International Airport Authority o MIAA ang pag-co-grant ng NAIA Public-Private Partnership o PPP project sa nanalong concessionaire na San Miguel Corporation o SMC SAP and Company Consortium. Bukod sa pagpapalaki ng passenger capacity sa 62 million kada taon, layon din itong mapabuti pa ang air traffic sa paliparan mula sa kasalukuyang 40 ATM per hour hanggang sa 48 ATM per hour. This is government's longest attempt, spanning 30 years, to transfer the operations of NAIA to the private sector. It is also the fastest public-private partnership or PPP turnover of a government project at less than 12 months. Ang paglagda sa kasunduan ay sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Presidente, kinakailangang mapabuti pa ang kapasidad ng paliparan para mas marami pa itong maserbisyohan. The reputation of this airport has been shredded, not by bad press, by its actual poor state. The gateway that should be the red carpet to our country has become a dirty rug that unfairly defined a visitor's first impression. The restoration of this airport should go beyond its physical design and structure. It requires major overhaul. Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr., maraming mga hamon ang kinakaharap ng paliparan na nakakaapekto sa turismo at ekonomiya ng bansa. Sa tulong ng pamumuhunan ng concessionaire sa pagpapabuti ng mga pasilidad, pag-upgrade ng kapasidad at pag-reskill sa mga tauhan nito, inaasahang magdadala ito ng benepisyo sa travel experience ng bawat Pilipino at banyagang biyahero sa Pilipinas. Sa tulong din ng modernization project, bibilis ang pagpasok at paglabas ng mga pasahero sa paliparan. Anila sa loob ng 20 minuto ay maaari nang makalabas ng airport ang mga pasahero. At kung gustuhin man nilang manatili lamang sa airport, malinis at komportable pa din ang kanilang tutuluyan. Ang kabuang halaga ng proyektong ito ay tinatayang aabot sa 122.3 billion pesos, habang ang concession period ay magtatagal ng 15 taon, pero posible itong ma-extend hanggang 25 taon. I urge the San Miguel Corporation and Company Consortium to fulfill its commitments to this PPP project. This undertaking is not just about revenues, but resources invested in the airport, and in many ways, it is an investment in our future. Ang susunod na target ng DOTR para sa modernization ay ang Bohol Panglao International Airport. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, tinawag ng Department of Foreign Affairs na misleading at walang basehan ang pahayag ng China sa umunoy kanilang historic rights sa South China Sea. Git ng DFA, matagal nang ipinatutupad ng Pilipinas ang ating soberanya at administrative control sa Bajo de Masinloc at iba pang bahagi ng West of Palawan na ngayon ay Kalayaan Island Groups. Paglilinaw pa ng ahensya, ang naturang teritoryo ay nasa administrative map na ng Pilipinas noong pangpanahon ng pananakop ng mga Kastila, kabilang ang 1734 Morillo Velarde map ng Pilipinas. Anya, pinagtibay pa ang historic rights na ito ng Pilipinas ng 2016 Arbitral Award at ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dahil dito, naninindigan ng Pilipinas laban sa mga irresponsabling aksyon na lumalabag sa sovereignty o sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong maritime domain. Hindi rin anya ginagamit ng Pilipinas ang South China Sea para patasin ang tensyon. Linlangan ang international
community o pahinain ang peace and stability sa rehiyon.